Hi guys, magandang araw po sa lahat. May ads na naman ng isang ula na dumaan sa aking newsfeed sa aking Facebook account. Ito po ang O-Peso VIP Quick Approval Fund. At ito po yung nakakatuksong ads na makikita at mababasa natin guys. So ngayon, para ma-review natin ang kanilang repayment plan kung totoo nga ba ito, a-applyan ko na naman ito guys. So let's go! So ngayon, dadaan muna tayo sa Play Store para hanapin ang O-Peso VIP kung nandito pa ba. So ngayon guys, i-search ko na dito sa search bar ang O-Peso VIP. So ito po yun guys, O-Peso VIP Quick Approval Fund. At ang company name nito ay Huaxin. Huaxin bang pagbasa nito? Huaxin Lending Incorporated. So ngayon, i-install na natin. Ano naman kayang sistema sa pag-apply sa ulan na ito? At ayan po guys, install na po siya. So ngayon, i-open na natin. At ito po yung kanilang disclosure statement and privacy policy guys. So i-click ko muna itong may maliit na box para malagyan ng check. And then i-click ko itong agree and continue. So ngayon ilagay ko na ang aking active mobile number. At ayan na po, and then i-click ko itong gate code para ma-verify ang aking cellphone number. At ayan po, may na-receive na po akong OTP. And then pinutin ko itong may maliit na bilog para malagyan ng check, and then i-click itong login. We need your permission. So i-click lang natin itong agree guys. And then click while using the app. I-click itong while using the app pa rin. Click allow. I-click pa rin natin itong allow. At ayan po, 20,000 pesos daw ang aking maximum credit limit sa aking first loan daw. So ngayon, i-click ko na itong get instant approval. Unlock your loan potential. So ito na po yung loan process guys. Ito na po yung hihingiin ng O-Peso VIP guys. So ang first po nating fill up na itong personal information. So ito po yung first page ng kanilang application form guys. Ito po ay ang ating basic information. So mamimili na po tayo ng employment type. So ang pinili ko po dito ay itong salaried. Next po ay ang occupation. So ang pipiliin ko po dito guys ay itong others dahil wala po sa selection ng aking trabaho. Next po ang payday. So ang pipiliin ko po dito ay itong 30. Next po ay ang ating monthly income. So ang ilagay ko po dito guys is 24,000. Next po ay ang education. So ang pipiliin ko po dito guys ay itong diploma. Next po ay ang aking date of birth. Next po kung ano po ang aking purpose of loan. Dahil wala dito sa nabanggit, so ang pipiliin ko ay itong others. Next po ay ang aking gender. Next po ay ang aking marital status. So unmarried po ang pipiliin ko. Next po ay hingiin din nila ang aking email address. Next po ay ang aking type of residence. Kung rented ba ako, owned ba ang aking tinitirhan. So ang pipiliin ko dito guys itong owned. Basta mag-a-apply po tayo ng mga online lending guys. Kahit nag-uupa lang tayo ng tirahan natin, owned pa rin ang ating ilagay. Hindi naman po yan sila nanghihingi ng proof. Next po ay ang ating current address. Next po ay ang ating second phone number kung meron. Pero kung wala, okay lang naman dahil optional man ito. So sa akin guys, lagyan ko na lang. And then pindutin ko na itong next step. Dito sa next page guys ay ang ating emergency contact. At 4 na emergency contact ang hingiin ng O-Peso sa atin guys. At kailangan ang ilagay nating mga contact info. Dito sa una ay kailangan contact info sa ating father, mother, o ang ating asawa. At dito sa ikalawa,
ay ganun pa din, mother, or pwede ating asawa, o pwede ating mga kapatid, o ating mga anak. Dito sa pangatlo, pwede ng ating brother, sister, child, or colleague. At dito naman sa pang-apat, pwede pa din ang ating brother, pwede ating sister, ating friend, ating mga anak, or ang ating kasamahan sa trabaho. I-fast forward ko lang ang aking pag-fill up dito guys ha. At ayan na po, so i-click ko na itong next step. So dito na tayo sa ating identity information. Dito na natin ilagay ang ating personal information. So simula sa aking first name, aking pangalan, sa aking middle name, sa aking last name, at ang ID na tinatanggap ng OPISO guys ay ito po sila National ID, SSS, Passport, Postal, UMID, Voters, at Driver's License. Yung may mga naka-shade na pula guys, kapag yan daw ang isasubmit natin, ay may posibilidad daw na magka-high quota po tayo. Meaning, mataas yung i-offer sa atin na loan amount. So, ang available sa akin ito guys ay ang aking driver's license. So, pindutin ko lang ito. And then, ilagay ko lang dito sa baba ang aking ID number. At ayan na po. Next po ay pipicturean ko na ang aking valid ID. I-click ko lang itong may camera icon dito sa pinakataas. At ito na po. And then, pindutin ko itong may bilog na puti. And then, pindutin itong check. Next po, pipicturean ko na ang aking sarili na hawak ang aking valid ID. Pindutin ko lang itong may camera icon sa pangalawa guys. And then, pindutin itong bilog. And then, pindutin itong check. Next po ay ang aking selfie. So, pindutin ko lang itong may camera icon, itong ikatatlo. And then, pindutin itong bilog kapag okay na. And then, pindutin ko na itong check. At ayan po, kompleto na po ang aking identity information. So ngayon, pindutin ko na itong submit. Add withdrawal methods. So mamimili na po ako kung saan ko ita-transfer o i-disburse ang aking pera na utangin dito sa OPISO. So ito po yung mga withdrawal channel na available nila guys. Pwede natin i-transfer sa GCash, pwede rin sa PayMaya, pwede rin sa GrabPay, sa Mwellier, RD Pawn Shop, at pwede rin sa ating bank account. So ang pipiliin ko dito guys ay sa aking GCash account. So pindutin ko lang itong GCash. And then ilagay ko lang ang aking GCash number dito guys sa account number. Pagkatapos kong malagyan guys ay isulat ko ulit dito sa pinakababa for confirmation. And then i-click ko na itong add account. Please confirm that it is the account of yourself. So, pindutin na natin itong okay. Please make sure that the withdrawal account is valid. So, i-click lang natin itong I know. At binalik na ako dito sa dashboard guys. At may in-offer na sila sa akin na loan amount, 1,000 pesos. Nako, napakaliit. At ang loan term daw guys is 150 days. So ngayon tingnan natin ang kanilang loan details para dito na po tayo magkaalaman. So i-click na natin itong loan details na may arrow dito sa gilid. So ito na po ang kanilang repayment plan guys. Sa 1,000 pesos na hiramin natin, babawasan daw po iyan ng platform service fee na 300 pesos at payment channel fee na 25 pesos. So ang marireceive na lang daw natin guys is 675 pesos. Tapos ang loan term daw is 150 days. Tapos may nakalagay dito sa baba guys na ang first installment repayment natin ay 1,000 pesos. At mag-due yan guys sa March 4. February 26 akong nag-apply. Sa March 4 ang due date. So 7 days na naman guys. Kailangang maibalik na natin ang 1,000 pesos. Nako, big no talaga sa akin ang ulan na ito. Kabilang na naman ito sa mga loan shark. Mas lalo na naman tayong ilulubog nito. Huwag tayong magpapaloko sa mga ganitong ula guys.
So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. At huwag rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel o mag-follow sa aking Facebook page para sa iba pang mga reviews sa mga naglalabasang ula ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.